Minsan ang pinakamasakit na pagmamahal ay yung nasa harap mo lang pala pero hindi mo nakita. Dahil masyado kang abala sa paghahanap ng hindi naman para sa'yo. Tumigil ka muna kaibigan, basahin mo uli yan. Kasi kung ikaw yung tipo ng lalaki na laging nagtatanong kung bakit walang nagmamahal sa'yo, kung bakit lagi kang napapagod sa paghabol, kung bakit parang lahat ng babaeng gusto mo ay walang interes sa'yo, baka hindi ang problema ay walang nagmamahal sa'yo. Baka ang totoo, may nagmamahal sa'yo, may babaeng gusto ka. May babaeng pinagdadasal ka pa nga sa kanyang tahimik na gabi. Pero hindi mo lang nakikita kasi ang lalaki kapag umiibig malakas direkta. Sasabihin niya, haharapin niya kahit anong sagabal. Pero ang babae, iba ang paraan ng pagmamahal ng babae. Hindi siya nagsasabi ng I like you sa unang araw. Hindi siya tumatakbo papunta sa'yo at hahalik sa labi mo. Hindi ganon. Ang babae kapag may gusto sa lalaki, may sariling lengguwahe siya. Lengguwahe na kailangan mong matutunan basahin. Lengguwahe ng tingin, ng pananahimik, ng maliliit na bagay na sa unang tingin ay parang walang kahulugan, pero kapag pinag-isipan mong mabuti, lahat ay puno ng mensahe. At ngayon sa video na ito ituturo ko sa iyo ang 3 senyales na hindi mo napapansin. 3 senyales na malamang ay nasa harap mo na, pero dahil hindi mo alam kung saan titingin, hindi mo nakikita. Pero bago tayo magpatuloy, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang kwento. Kwento ng isang lalaking nagngangalang Mateo. Lalaking katulad mo, katulad ko, katulad ng karamihan sa atin. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Si Mateo ay 32 taong gulang. Software engineer, matalino, mabait. May sariling kotse, may sariling kondominium sa Makati. Sa labas mukhang perpekto ang buhay niya. Pero sa loob ng kanyang dibdib, may bumabagabag na katanungan na hindi niya masagot. Bakit wala akong asawa hanggang ngayon? Sa edad na 32, lahat ng mga kaibigan niya sa high school ay may pamilya na. May anak na ang iba. May matatag na relasyon. Pero si Mateo, solo pa rin. Hindi dahil walang nagkagusto sa kanya. Hindi dahil pangit siya. Pero dahil sa kanyang sariling katigasan ng ulo at pagiging bulag sa nangyayari sa paligid niya. 5 na ang naging crush niya nitong nakaraang 5 taon. Bawat isa sa kanila, hindi siya pinagbigyan. Bawat isa, may dahilan kung bakit hindi sila nag-workout. Yung iba, may boyfriend na pala. Yung iba, hindi raw siya type. Yung iba, gusto lang siyang maging kaibigan. Tuwing umaga pagising ni Mateo, tatanaw siya sa bintana ng kanyang kondo. Magsasalita siya sa sarili niya. Kailan ba ako mahahanap ng tamang babae para sa akin? At habang siya ay nagsusuot ng tsinelas papunta sa banyo, hindi niya alam na sa parehong gusali. Sa palapag na mas mababa sa kanyang kwarto, may isang babae rin na ginagawa ang kaparehong tanong sa sarili niya, si Sofia, 31 taong gulang. Graphic designer na nagwa-work from home, mabait, maganda sa sariling paraan. At sa loob ng 3 taong magkapit-bahay sila ni Mateo, lihim niyang nililigawan ng tingin ng lalaki na hindi niya kailanman nakausap ng matagal. Magkakilala sila ni Mateo sa elevator. Bawat umaga magkasabay silang bumababa pababa sa lobby. Bawat hapon, magkasabay silang umaakyat. 3 taon na silang magkakilala. 3 taon ng good morning at kumusta ka? Sa mga mata ni Mateo, si Sofia ay simpleng kapitbahay lang. Mabait, mukhang medyo shy, pero okay naman. Hindi niya pinapansin. Hindi niya pinag-iisipan. Pero sa mga mata ni Sofia, si Mateo ay ang lalaki ng kanyang panaginip. Ang lalaki na pinagdadasalan niya tuwing gabi. Ang lalaki na binubuksan niya ng Facebook profile araw-araw, kahit alam niyang walang mababasa siyang bago dahil hindi naman aktibo sa social media si Mateo. At narito ang trahedya, kapatid ko. Habang si Mateo ay naghahanap sa malayong lugar, sa mga lugar kung saan walang nagmamahal sa kanya, may nagmamahal na sa kanya sa harap mismo ng kanyang pintuan. Pero hindi niya nakikita. Bakit? Dahil hindi niya alam kung paano basahin ang mga senyales ng isang babaeng gusto siya. Hindi niya alam ang lengguwahe ng tahimik na pagmamahal. At ito ang nais kong baguhin sa iyo, kaibigan ko. Hindi ko nais na maging katulad ka ni Mateo. Hindi ko nais na sa edad na 40 ay aalalahanin mo ang lahat ng pagkakataon na sumablay ka.
Dahil hindi mo nakitang may nagmamahal na pala sa'yo noon pa man. Tanungin mo ang sarili mo ngayon. Sa lahat ng babaeng nakilala mo sa nakaraang 5 taon, ilan sa kanila ang malamang ay may gusto sa'yo, pero hindi mo napansin? 5 babae? 10? O baka mas marami pa? Alam mo kung gaano kasakit yan? Yung isipin mo na may pagkakataon na para sa'yo, may babaeng nakakita sa'yo, may babaeng nagustuhan ka sa kung sino ka talaga. Pero dahil sa iyong pagiging bulag, naglaho ang pagkakataong yon. At ang mas masakit pa, kapatid ko, ang mga babaeng yon posibleng nasa relasyon na ngayon. Kasal na sa ibang lalaki. May mga anak na. At ikaw, nandyan pa rin, naghahanap, naghihintay. Nagdadasal sa Diyos na ipadala niya sa iyo ang tamang babae. Pero alam mo ba kung ano ang nakakatakot na katotohanan? Posibleng pinadala na siya ng Diyos sa iyo. Maraming beses na. Pero dahil hindi ka marunong magbasa, hindi mo natanggap ang regalo. Sabi nga ni Marcus Aurelius, ang pinakadakilang stoic na emperador ng Roma, "The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts." Ang ligaya ng buhay mo ay nakasalalay sa uri ng iyong mga iniisip. At kung ang iniisip mo lagi ay walang nagmamahal sa akin, lahat ng babae ay sinasayang lang ako. Walang babaeng nararapat sa akin. Bibigay sa iyo ng mundo ang katotohanan yon, hindi dahil totoo. Pero dahil yan ang tinitignan mo, yan ang hinahanap mo. Pero kung papalitan mo ang iyong perspektibo, kung iisipin mo na may nagmamahal sa akin, kailangan ko lang matutong tumingin ng tama, bibigay rin sa iyo ng mundo ang katotohanan yon. Kasi ito ang sikreto na hindi sinasabi sa iyo ng karamihan, kapatid. Ang pag-ibig ay hindi laging dumarating na may bandila at fanfare. Hindi siya laging direkta. Lalo na sa kultura natin sa Pilipinas, kung saan ang mga babae ay tinuturuan na huwag maging agresibo, na huwag maging first move, na maging ladylike at demure. Kaya ang mga babae natin kapag may gusto sa lalaki, ipinapakita lang nila sa maliliit na bagay. Mga bagay na madali mong hindi mapapansin kung hindi mo alam saan titingin. Tumigil ka muna at isipin mo ito. Sa nakaraan 5 taon, ilang beses ka nang naging close sa isang babae na sa bandang huli ay napunta sa ibang lalaki? Ilang beses ka nang nagtaka kung bakit biglang naging malamig sa'yo ang isang babaeng dating mabait sa'yo? Posible na yung mga babaeng yon may gusto sa'yo. Pero nung hindi mo sila pinansin, nung hindi ka gumawa ng paraan, nung hindi mo pinakita na may interes ka rin, sumuko sila at lumipat sa ibang lalaking marunong magbasa. At hindi sila masisisi, kapatid. Kasi kahit gaano kalalim ang pagmamahal ng babae, kung hindi niya nakikitang ginagawan mo siya ng paraan, kung hindi niya nararamdamang gusto mo rin siya, dadating ang panahon na sasabihin niya sa sarili niya, "Hindi ako para sa kanya, sayang lang ang oras ko." At ito ang pinakamasakit na realidad, kaibigan. Hindi sila magsasabi sa'yo. Hindi nila ipapakita na nasaktan ka sila. Iiwan ka lang nila ng tahimik. Magpapakita lang ng ibang lalaking gusto rin nila. At ikaw, magtataka kung saan sumablay. Pero ngayon malalaman mo na. Ngayon magkakaroon ka ng mata para makita ang hindi nakikita ng karamihan ng lalaki. Ngayon hindi ka na magiging katulad ni Mateo na nakatulala sa harap ng kanyang pinto, habang ang babaeng para sa kanya ay dumadaan-daan sa kanyang harapan araw-araw. Simulan natin ngayon, kapatid. 3 senyales na hindi mo napapansin. 3 senyales na malamang ay ginagawa na sa iyo ng isang babae sa ngayon, pero hindi mo lang alam. Unang senyales, ang tingin na tumatagal ng 1 segundo. Pakinggan mo ito ng mabuti, kapatid. Ang unang senyales na hindi napapansin ng karamihan ng lalaki ay ang tingin, pero hindi basta tingin. Ang tingin na tumatagal ng 1 segundo ng higit sa normal. Pag-uusapan natin ito sa siyentipikong paraan muna, para hindi ka mag-isip na kwento-kwento lang ito. May tinatawag na social gaze duration sa larangan ng psychology. Ang normal na tingin sa pagitan ng 2 taong hindi malapit sa isa't isa ay tumatagal ng halos 1 hanggang 2 segundo. Kapag tinawid mo ng tingin ang isang stranger sa kalye, mga 1 segundo lang yan, bago ka aalis ng tingin. Pero kapag may gusto ang isang babae sa iyo, kapag tinawid mo ng tingin ang kanyang mga mata, hindi siya agad aalis ng tingin. Tatagal siya. 3 segundo, 4 na segundo, minsan hanggang sa malito ka kung bakit hindi siya umaalis ng tingin. At kapag inalis mo ang tingin mo, at tumingin ka uli pagkatapos ng ilang segundo, aaminin ko sa iyo, kapatid, ang malamang na nangyari sa puso ng babaeng yon
ay isang himala. Kasi hinahabol niya ng tingin ang mukha mo. Tinitignan ka niya ng patago. Pero kapag biglang tumingin ka uli sa kanya, mabilis siyang aalis ng tingin, parang nahuli sa krimen. Ito ang unang senyales, kapatid. At ito ay nakakalito kasi madali mong maituturing na coincidence lang. Baka tumitingin lang sa akin ng matagal kasi may tao sa likod ko. Baka mukha lang akong kakaiba kaya tumingin siya. Pero pag-usapan natin yung kwento ni Mateo at Sofia. Bawat umaga sa elevator, gumagawa si Sofia ng senyales na ito. Bawat good morning niya kay Mateo, hindi siya basta-basta tinitingnan. Tatagal ang kanyang mga mata sa mukha ni Mateo. Magpapakita ang ngiti niya na kakaiba. Hindi yung ngiting pakiramdam ay para lang maging magalang. Yung ngiting nagsasabing, sana magtanong ka sa akin ng mas matagal. Pero si Mateo ang gawin niya tuwing umaga ay tumitingin sa kanyang cellphone. Naka-headphone. Hindi tumitingin sa mga mata ni Sofia. Kaya ang mga senyales na ginagawa ng babae naliligaw sa hangin. Hindi natatanggap. Kapatid, kapag may babae sa paligid mo at may posibilidad na may gusto siya sa'yo, pansinin mo ang kanyang mga mata. May 3 subsenyales sa loob ng senyales na ito. Una, ang triangulating gaze, yung tingin niya na tumitingin sa mga mata mo, tapos sa labi mo, tapos sa mga mata mo uli. Ito ay senyales ng romantikong interes, hindi friendly lang. Pangalawa, ang prolonged eye contact na sinusundan ng pagtawa o ngiti. Kapag tumitingin sa'yo ng matagal ang isang babae at biglang nginiti, hindi yan dahil nakakatawa ang mukha mo. Yan ay senyales ng kanyang katawan na nagsasabing, gusto kita pero hindi ko kayang sabihin. Pangatlo, at ito ang pinakamalakas, ang darting eyes o ang mga matang nagdarting. Kapag pinapansin mo na may babae na palaging tumitingin sa'yo mula sa malayo, pero kapag tumingin ka, agad siyang aalis ng tingin. Ito ay isa sa pinakamatibay na senyales ng pagkagusto. Kasi ang totoo, hindi siya nahihiyang tumingin sa'yo. Nahihiya siyang mahuli mong tumingin sa'yo. Ngayon, kapatid, narinig mo na ang unang senyales. Pero tanungin mo ang sarili mo. Kailan ang huling beses na napansin mong may babae na may ganitong klase ng tingin sa'yo? Posibleng hindi mo natanggap kasi ikaw, gaya ni Mateo, ay nakatingin sa cellphone mo. O nakatingin sa malayo. O nakatingin sa ibang babae na hindi naman gusto ka. Iisipin mo ngayon. May naalala ka bang sitwasyon na ganito? May babae ba sa trabaho mo, sa simbahan, sa gym, sa mga gathering, na sa tuwing natitigil ng mga mata mo sa kanya, may natatanaw kang kakaibang tingin? Posibleng inisip mo lang yan ay imahinasyon. Pero hindi, kapatid. Posibleng yon ang senyales na hindi mo napansin. Pangalawang senyales, ang mga tanong na hindi niya kailangan. Lumipat tayo sa pangalawang senyales, kapatid. At ang isa ito ay mas matalino at mas mahirap mapansin kaysa sa una. Ang pangalawang senyales ay ang mga tanong na hindi niya kailangan. Anong ibig sabihin ito? Kapag may gusto ang isang babae sa lalaki, magkakaroon siya ng natural na pagnanasa na alamin ang lahat tungkol sa kanya. Pero hindi siya magtatanong ng direkta. Hindi siya magsasabi, saan ka nakatira? Anong trabaho mo? May girlfriend ka ba? Yan ay magiging halata. Yan ay magiging masyadong forward. Sa halip gagawa siya ng mga tanong na sa unang tingin ay mukhang random. Mukhang walang kahulugan. Pero kung pag-iisipan mong mabuti, lahat ng mga tanong na yon ay may sariling layunin. Halimbawa, may kasama si Mateo na kaibigan na palagi siyang sinusundo sa lobby. Lalaking kaibigan. Si Carlo ang pangalan. At isang araw, habang sumakay sila sa elevator, nakasabay nila si Sofia. Tahimik na sumakay si Sofia. Nakangiti gaya ng dati. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siya. Magkakapatid po ba kayo? Tumawa si Mateo. Hindi po, kaibigan ko lang. Nginiti ni Sofia. Akala ko, mukhang malapit kayo. At dyan natapos ang usapan. Sa unang tingin, normal na tanong yon. Walang kahulugan. Pero alam mo kung ano ang totoo, kapatid. Si Sofia, sa loob ng 3 taon, naghihintay siya kung makikita niya si Mateo na may 2 babae. Naghihintay siya kung may girlfriend si Mateo na nakikita niyang sumasakay rin sa elevator. At nung nakita niya ang lalaking kaibigan, nagulat siya. Hindi niya alam kung lalaking pinapatigil din ng heart niya o kapatid lang ni Mateo. Kaya nagtanong siya. Hindi para malaman lang, para alamin kung dapat pa ba siyang umasa. Ito ang ginagawa ng mga babae, kapatid.
Magtatanong sila ng mga casual na bagay para alamin ang mga importanteng impormasyon tungkol sa'yo. May ilang halimbawa pa. Kapag may babae na paulit-ulit na nagtatanong tungkol sa mga plano mo sa weekend, posibleng gusto niyang makasama ka sa mga plano na yon, pero hindi niya masabi. Kapag may babae na nagtatanong tungkol sa pamilya mo, sa nanay mo, sa mga kapatid mo, posibleng inaalam niya kung anong klase ng pamilya mo. Dahil sa isip niya, posible siyang maging parte nito balang araw. Kapag may babae na nagtatanong tungkol sa paboritong pagkain mo, sa paboritong restaurant mo, sa mga lugar na gusto mong pumunta, posibleng pinaplano niyang dalhin ka doon o magpanggap na nakakita lang ng restaurant sa kalye habang kasama mo. At narito ang pinakamatalinong senyales. Kapag may babae na naaalala lahat ng sinabi mo, kapag binanggit mo isang araw na mahilig ka sa green tea at pagkatapos ng 2 linggo, may dalang green tea siya at sinabi, may sobra akong green tea kanina, gusto mo? Yan ay senyales na binigyan kanya ng espesyal na lugar sa kanyang isipan. Ang lalaki kapatid ay nakakalimot ng maraming detalye tungkol sa mga taong hindi importante sa kanya. Pero ang babaeng may gusto sa lalaki, naaalala niya kahit ang pinakamaliit na detalye. Kasi sa isip niya, importante ang lalaking yon. Kasi pinag-iisipan niya yan tuwing gabi. Tanungin mo ang sarili mo kapatid, may babae bang nakakaalala ng mga simpleng bagay tungkol sa'yo? Bagay na hindi mo inaasahang naalala niya. Ngayon baka napansin mo nung nasabi sa'yo. Pero baka inisip mo lang, magaling siyang makaalala. Hindi kapatid. Hindi ang kakayahan ng memorya. Yan ay senyales ng pagmamahal. May naranasan ka ba ng ganito? Tumigil ka, isipin mo. Sa mga babaeng nakilala mo, sino sa kanila ang nakaalala ng mga bagay tungkol sa'yo na hindi mo akalain na maaalala niya? May babae bang nag-text sa'yo at sinabi, naalala kita kanina kasi nakita ko yung bagay na sinabi mong gusto mo? May babae bang nagdala ng pagkain o item para sa'yo na hindi naman ikaw ang nagsabing gusto mo, pero binigay niya ng walang dahilan? Yan kapatid ay senyales. Hindi yan coincidence. Hindi yan friendliness. Yan ay babaeng nagsasabi sa'yo sa kanyang sariling lengguwahe. Gusto kita. Pero dahil hindi mo alam basahin, hindi mo natatanggap ang mensahe. Pangatlong senyales ang pagsusuot ng mas magandang damit kapag nandoon ka. Ngayon, dumating na tayo sa pangatlong senyales, kapatid. At ito ang pinakamatalim, pinakamadaling mapansin, pero pinakamadaling hindi mapansin sa lahat. Ang pangatlong senyales ay ang pagsusuot ng mas magandang damit kapag nandoon ka. Pakinggan mo ito ng buong puso, kapatid. Ang babae sa kanyang sarili ay may 2 bersyon ng kanyang sarili. May casual na bersyon, yung gising sa umaga, naka-sleepwear, walang makeup, buhok hindi naman ayos. Yung normal lang siya, wala namang pakialam kung paano siya makita. At may production na bersyon, yung pinaghandaang lumabas, naka-makeup, naka-perfume, naka-medyo presentable na damit, ayos ang buhok. Yung bersyon na ipinapakita niya kapag importante para sa kanya na maging maganda. Ngayon kapatid, narito ang katotohanan. Ang babae kapag may gusto sa lalaki, palagi siyang sa production mode kapag alam niyang nandoon ang lalaking yon. Hindi siya magsusuot ng piyama sa lobby kung alam niyang sasakay sila sa elevator. Hindi siya papasok sa opisina ng walang makeup kung alam niyang doon ka rin sa parehong oras. Hindi siya pupunta sa simbahan ng walang lipstick kung alam niyang nandoon ka rin sa parehong misa. Pero ang pinaka-key dito kapatid ay ito. Kapag wala ka, kapag hindi ka ang makakita sa kanya, posibleng nasa casual mode siya. Halimbawa, kapag biglang dumating ka sa lugar na hindi inaasahan, kapag biglang nagkita kayo sa mall na hindi pinaplano, at nakita mo siyang nakapangit ng damit, nakatsinelas, walang makeup, posible yan na siya talaga sa casual mode niya. Pero kapag tinawanan ka niya at hindi makapagsalita ng mabuti, kapag sinabi niya, nako, hindi ako presentable ngayon, at parang nahihiya, yan ay senyales na inisip niya. Sana hindi sa ganitong klase ako nakita ng lalaking gusto ko, pero kapag laging maayos ang kanyang itsura sa tuwing nakikita ka niya, kapag laging may lipstick siya, may pabango, nakamedyo presentable na damit, kapatid ko, hindi yan dahil ganun talaga siya araw-araw. Yan ay senyales na pinaghandaan niya ang sandaling iyon. Pinaghandaan niya ang sandaling makita ka. Bumalik tayo kay Sofia at Mateo. Sa loob ng 3 taon tuwing umaga sa elevator, palaging maayos ang itsura ni Sofia. Naka-light makeup, maganda ang damit, bagong kaligo,
mukhang fresh. Hindi siya kailanman lumalabas ng kanyang condo unit kung hindi siya pinaghandaang. Pero kapatid, narito ang nakakatuwang detalye. Si Sofia ay graphic designer na nagwa-work from home. Wala siyang dapat puntahan tuwing umaga. Pwede siyang manatili sa kanyang condo unit ng buong araw, nakapyamas, walang makeup. Pero hindi siya ginagawa yon. Bakit? Dahil tuwing 7:30 ng umaga, alam niyang sasakay si Mateo sa elevator papunta sa kanyang trabaho. At nais ni Sofia na makasabay siya. Kahit sa loob lang ng 30 segundo. Kahit sa loob lang ng good morning. Kaya pinaghandaan niya. Pinilit niyang magising ng 6:30 ng umaga kahit walang trabaho. Naliligo. Naglalagay ng makeup. Naglalagay ng pabango. Pumipili ng damit na maganda. Lahat ng yan para sa 30 segundong elevator ride na malamang ay hindi naman papansinin ni Mateo. At ito ang trahedya, kapatid. Sa loob ng 3 taon nakakita si Mateo kay Sofia ng higit 1,000 beses sa elevator at hindi niya napansin na palaging maayos itong babae. Hindi niya napansin na pinaghandaan siya ng babaeng yon. Tanungin mo ang sarili mo ngayon. May babae ba sa paligid mo na palaging maayos kapag nakikita ka? Sa trabaho, sa simbahan, sa school, sa gym? May babae ba na sa tuwing makikita ka, parang laging production mode? Tingnan mo ito sa ibang anggulo. Sa mga babaeng kakilala mo, sino sa kanila ang nakita mo nang nakapangit? Sino sa kanila ang nakita mo nang walang makeup? Kung mahirap mong matandaan ang sino mang ganon, posibleng yon ay senyales. At narito pa ang isang detalye na hindi sinasabi sa iyo, kapatid. Pansinin mo ang pabango ng babae. Ang babae ay pumipili ng pabango na espesyal sa kanya. Kapag siya ay nasa casual mode, walang pabango. Pero kapag may gusto siya sa lalaki at alam niyang nandoon ang lalaking yon, naglalagay siya ng pabango. At hindi basta-basta pabango. Yung paboritong pabango niya. Yung pabango na ginagamit niya kapag importante para sa kanya. Kapag may babae na sa tuwing nakikita mo, may amoy na maganda. Yan ay hindi accident. Yan ay senyales na pinaghandaan ka. Ngayon, kapatid, magtatanong ka sa akin. Bakit ganon ang mga babae? Bakit hindi nila sabihin ng direkta? Bakit kailangan pa ng senyales-senyales? At ito ang gusto kong sabihin sa iyo. Sa lengguwahe ng Stoic na filosofiya. Sabi nga ni Epictetus, ang dakilang Stoic na pilosopo, it's not what happens to you, but how you react to it that matters. Hindi ang nangyayari sa iyo ang importante, kung hindi ang reaksyon mo dito. Ang issue, kapatid, ay hindi ang babae. Ang issue ay ikaw. Ikaw ang kailangang magbago. Ikaw ang kailangang matutong magbasa. Ang kababaihan sa loob ng 1,000 taon ay tinuruan ng lipunan na maging indirect sa pagpapakita ng kanilang damdamin. At hindi ka makakapasok sa kanilang mundo kung hindi mo natutunan ang kanilang lengguwahe. Hindi mo mababago ang kahistoryan ng kababaihan. Pero pwede mong baguhin ang sarili mo. Ang Stoic ay hindi nagrereklamo sa pag-uulan. Ang Stoic ay nagdadala ng payong. Hindi mo dapat reklamuhan na ang mga babae ay hindi direkta. Sa halip, dapat mong matutunan kung paano mababasa ang kanilang indirect na lengguwahe. May 3 Stoic principle na pwede mong gamitin sa pagmamahal. Una, ang dichotomy of control ni Epictetus. May mga bagay na pwede mong kontrolin at may mga bagay na hindi mo pwedeng kontrolin. Hindi mo pwedeng kontrolin kung paano gumalaw ang isang babae, pero pwede mong kontrolin kung paano ka magresponde, kung paano ka magbasa. Pangalawa, ang premeditatio malorum ni Seneca. Ang pag-iisip ng pinakamasamang sitwasyon bago pa ito mangyari. Sa konteksto ng pagmamahal, ito ay nangangahulugan na pag-isipan mo ngayon. Ano ang gagawin mo kapag hindi mo napansin ang mga senyales? Ano ang magiging buhay mo kapag sa edad na 20 ay nakatambay ka pa rin sa bahay, naghahanap ng asawa? Sa pagharap mo sa pinakamasamang senaryo, mahanap mo ang motibasyon na umaksyon ngayon. Pangatlo, ang memento mori. Tandaan na ikaw ay mamamatay. Hindi mo alam kung kailan, pero mamamatay ka. At lahat ng mga babaeng lumagpas sa iyo dahil hindi mo nakita, lahat ng pagkakataon na hindi mo natanggap, lahat ng yon ay magiging mga panghihinayang sa katapusan. Si Marcus Aurelius sa kanyang meditations ay nagsabi, "You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength." Kapatid ko, ang lakas mo ay nasa pagbasa mo sa mundo. Hindi mo pwedeng baguhin ang kababaihan, pero pwede mong baguhin ang iyong mga mata.
Bumalik tayo kay Mateo dahil kailangan mong marinig ang katapusan ng kwento niya. Isang araw dumating ang isang lalaki sa kondominium. Galing sa labas. Bagong lipat sa palapag ni Sofia. Nakatira sa kabilang unit. At pagkatapos ng 2 linggo, nakita ni Mateo na magkasabay silang lumabas ng building. Ilang linggo pa nakita niya silang magkasabay sa elevator. Magkahawak kamay. Pagkatapos sa Christmas party ng building, nalaman ni Mateo na sila na ng lalaking yon. Si Sofia at ang lalaking yon. Boyfriend at girlfriend. At sa unang pagkakataon naramdaman ni Mateo ang isang bagay sa kanyang dibdib na hindi niya naintindihan. Parang may kakulangan. Parang may bagay na nawala sa kanya pero hindi niya alam kung ano. Sa kanyang sariling silid sa gabing yon naisip niya. Bakit nasaktan ako? Hindi naman kami close ni Sofia. Bakit ko ramdam na may nawala sa akin? At doon sa katahimikan ng kanyang silid, nasapit niya ang katotohanan. Sa loob ng 3 taon, nakahanda na pala para sa kanya ang isang babae. 3 taon ng good morning. 3 taon ng tingin. 3 taon ng pinaghandaang itsura. 3 taon ng mga senyales na hindi niya nabasa. At ngayon, masyadong huli na. Pero kapatid ko, hindi pa huli para sa'yo. Ngayon, may mga Sofia sa paligid mo. Mga babaeng nagbibigay ng mga senyales na hindi mo napapansin. At kung hindi ka magbabago, kung hindi ka matutong magbasa, kahihiyan mo lang sa sarili mo balang araw kapag nakita mong sa ibang lalaki na punta ang babaeng nakahanda na para sa'yo. Hindi sapat na malaman mo lang ang 3 senyales, kapatid. Kailangan mong umaksyon. Kailangan mong gamitin ang kaalaman na ito. Ito ang praktikal na hakbang. Una, simula bukas, magbukas ka ng mga mata mo. Itigil mo ang pagiging bulag. Sa lahat ng babaeng makakasalubong mo bukas, tingnan mo ang kanilang mga mata. Ilang segundo silang tumitingin sa'yo? May darting eyes ba sila? May ngiting kakaiba ba sila pagkatapos tumingin sa'yo? Pangalawa, simulan mong pansinin ang mga tanong na ginagawa sa'yo ng mga babae. Hindi lang sa pormalan ng mga sagot mo, kung hindi sa kalikasan ng mga tanong nila. Ano ang pinapahiwatig nila? Bakit nila tinatanong ang mga bagay na yon? Ano ang totoong gusto nilang malaman? Pangatlo, pansinin mo ang itsura ng mga babae sa paligid mo. Sino sa kanila ang palaging maayos kapag nakita ka? Sino sa kanila ang may pabango sa tuwing magkikita kayo? At ang pinakaimportante sa lahat, kapatid, kapag napansin mo ang mga senyales na ito, magpakita ka rin ng senyales. Hindi kailangang malaki. Hindi kailangang halata. Pero magpakita ka na may interes ka rin. Magsalita ka kahit konti. Magbiro ka. Tanungin mo siya tungkol sa kanyang araw. Subukan mong tumagal ng tingin sa kanyang mga mata. Hindi para maging weird, para lang maipakita na napansin mo siya. Kasi alam mo ba ang totoong takot ng isang babaeng nagmamahal ng tahimik? Hindi ang takot na hindi mo siya magustuhan. Ang takot ay na hindi mo siya napapansin. At kapag napansin mo siya, kahit sa pinakaliit na paraan, magbubukas ang pintuan ng kanyang puso para sa'yo. Si Marcus Aurelius ay nagsabi, "Waste no more time arguing what a good man should be. Be one." Huwag ka nang mag-aksaya ng oras na nagrereklamo kung bakit walang nagmamahal sa'yo. Magpakita ka ng pagiging lalaking marunong magbasa. Magpakita ka ng pagiging lalaking nakakakita. At marami akong nararanasan na lalaki na sa pamamagitan ng simpleng pagbabago ng paningin. Nagbago ang kanilang buhay. Hindi dahil bago silang lalaki. Hindi dahil pinaganda nila ang kanilang itsura. Pero dahil nakita nila ang nakatago sa kanilang harapan. Kapatid ko, kung nabot mo ang puntong ito ng video, malamang ay may bahagi sa puso mo na nag-iisip na, posibleng may babae sa buhay ko ngayon na ginagawa ang mga senyalis na ito sa akin. At kung yan ang naiisip mo, makinig ka sa akin ng mabuti. Hindi ko sasabihin sa'yo na agad mong harapin yung babae. Hindi ko sasabihin sa'yo na biglang mong sabihin sa kanya na mahal mo siya. Hindi ganon. Ang bawat hakbang ay dapat mahinahon, may pag-iisip at may paggalang. Pero ang sasabihin ko sa'yo, bukas kapag nakita mo siya, tumagal ka ng tingin sa mata niya ng 2 segundo ng higit. Lang. Yan lang. Bigyan mo siya ng senyales sa sariling lengguwahe niya. Bigyan mo siya ng pag-asa at pagkatapos masdan mo ang mangyayari. Kasi alam mo, kapatid, ang pag-ibig ay parang sayaw. Hindi pwedeng iisa lang ang sumasayaw. Kailangan 2. At kapag binigyan mo ng senyales ang isang babaeng nagsasayaw na para sa'yo, sasayaw kayo ng sabay. At doon mo malalaman kung talagang gusto siya
o kung ikaw ay nagkamali lang. At kung nagkamali ka, wala namang nawala. Walang lalaking nasaktan. Wala kang sinabing direkta. Tinitignan mo lang siya. Yun lang. Pero kung tama ka, kapatid ko, mababago ang buhay mo. Ngayon may isang huling bagay na gusto kong sabihin sa'yo bago tayo magtapos. Kung ang video na ito ay nakatulong sa'yo, kung naramdaman mong may kakaibang nag-click sa puso mo habang nanonood, gawin mo ito ng 3 bagay para sa akin. Una, mag-subscribe ka sa channel. Kasi marami pang mga video na katulad nito na ipopost ko. Mga video tungkol sa pagiging matatag na lalaki. Mga video tungkol sa pagmamahal sa lengguwahe ng stoic na pilosopiya. Mga video tungkol sa pagiging lalaking dapat alam ng buhay. Pangalawa, mag-comment ka. Ikwento mo ang sarili mong karanasan. May naranasan ka bang lumagpas sa'yo dahil hindi mo nakita ang mga senyales? May babae ba sa buhay mo ngayon na malamang gumagawa ng mga senyales na ito? Sabihin mo. Ang community ng channel na ito ay isang lugar kung saan tayo nagtutulungan. Kung saan ang mga lalaki ay nagiging mas mabuting bersyon ng kanilang sarili. Pangatlo, at ito ang pinakaimportante, i-share mo ang video na ito sa isang lalaking kaibigan mo na akala mo ay nangangailangan nito. May kaibigan ka bang single pa sa edad na lampas 30? May kaibigan ka bang palaging nagtataka kung bakit walang nagmamahal sa kanya? Ipakita mo sa kanya ang video na ito. Posibleng yan ang regalo na ibibigay mo sa kanya na magbabago ng buhay niya. Kapatid ko, ang pag-ibig ay dumarating sa paraan na hindi natin inaasahan. Madalas hindi siya parang sa pelikula. Hindi siya may dramatic music. Hindi siya may pagsabog ng paputok. Madalas siya ay tahimik. Siya ay isang tinging tumatagal ng 1 segundo ng higit. Siya ay isang tanong na walang dahilan. Siya ay isang pabango na napansin mo sa paligid. At ang trabaho mo bilang isang lalaking nais maging ganap ay matuto kang magbasa. Ngayon sa pagtatapos ng video na ito, nais kong iwanan kita ng isang quote ni Seneca na malalim sa puso ko. Sabi niya, "We suffer more often in imagination than in reality." Madalas kapatid, mas marami tayong naranasan na sakit sa imahinasyon kaysa sa totoong buhay. Madalas iniisip natin na walang nagmamahal sa atin. Madalas iniisip natin na walang nakakatingin sa atin. Pero kapag binuksan natin ang ating mga mata, makikita natin na ang mundo ay puno ng pagmamahal, puno ng senyales, puno ng pag-asa. Kailangan lang nating matutong tumingin. Hanggang sa susunod na video. Maraming salamat sa panunood.